Ang pangalan ko ay Teresa Tess Reyes at ako ay 34 na taong gulang. 3 linggo na ang nakararaan, ibinenta ng aking mga magulang ang aming ancestral home sa halagang 100 milyong piso, 1.8 milyon piso do. 12 taon na ang nakalilipas at ibinigay nila ang bawat sentimo sa aking kapatid na babae. Nang tanungin ko ang tungkol sa aking parte, simple lang ang sagot ng nanay ko. Maging masaya ka na lang para sa bagong simula ng ate mo. 11 milyong piso. Ang buong mana ko mula sa aking lola, nawala na parang bula. Pero heto ang hindi nila inaasahan. Itinago ko ang mga papeles. Isang pirmadong kasulatan mula pa noong 2012 na nangangakong mapupunta sa akin ang 40% ng halaga ng bahay kapag naibenta ito. Akala nila, simpleng papel lang ito ng pamilya. Sino ba naman ang magdedemanda sa sariling kadugo, di ba? Isang oras matapos akong tumawag sa telepono, kinuntak ako ng real estate agent. Ang bentahan ay frozen o tigil muna. Hindi ito matanggap ng mga magulang ko. Bago ko sabihin sa inyo ang sumunod na nangyari, mangyaring maglaan ng sandali upang i-like at mag-subscribe. Pero kung gusto mo lang talagang malaman kung paano ito magtatapos, mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin kung taga saan ka at anong oras na dyan. Gusto kong malaman. Upang maunawaan kung bakit nasa akin ang dokumentong yon, at kung bakit nakalimutan ng aking mga magulang na mayroon ako nito, kailangan ko kayong ibalik sa taginit ng 2012 noong ako ay 22 taong gulang at naniniwala pa na ang pamilya ay hindi kailanman magtatraidor sa isa't isa. Lumaki ako sa Quezon City at ako lagi ang inaasahan. Ang ate kong si Maricel ay mas matanda sa akin ng 4 na taon. Siya yung nahirapan sa pag-aaral, palipat-lipat ng kurso sa kolehiyo, at tumigil ng 2 beses bago tuluyang nakatapos ng degree sa Mass Communications na hindi naman niya nagamit. Nag-asawa siya ng maaga, 24 na anyos, sa isang lalaking nagngangalang Kiko na nagtatrabaho bilang ahente ng kotse. Sinundan ito ng 2 anak at sa kung saang banda, si Maricel ang naging laging nangangailangan ng tulong. Ako, nagtapos ako ng summa cum laude sa kursong accountancy. Natanggap agad ako sa Mendoza & Co., isang malaking accounting firm, pagka-graduate ko. Hindi na ako humingi sa mga magulang ko ng kahit 5 duling pagkatapos ng kolehiyo. At dahil doon, tila ako ang naging ATM ng pamilya. Predictable ang pattern. Magkakaroon ng krisis si Maricel, sira ang kotse, di naasang bill, bayad sa marriage counseling, at tatawagan ako ng mga magulang ko. Tess, pwede mo bang tulungan ng ate mo kahit na yun lang? Hindi ito natapos sa ngayon lang. Noong 2018, pinahiram ko si Maricel ng 800,000 piso para iligtas ang kasal niya. Couples therapy daw. Isang romantic getaway para magkaayos. Wala akong nakitang bumalik kahit piso. Nang banggitin ko ito noong Noche Buena ng taong yon, hinila ako ng nanay ko sa isang tabi. Huwag kang makuwenta, Tess. Nahihirapan ang ate mo. Maganda naman ang trabaho mo. Minsan kinuwenta ko. Sa loob ng 10 taon, nakapagbigay ako sa pamilya ko, lalo na kay Maricel, na mahigit 2 milyong piso sa mga pautang na hindi nabayaran. Mga regalo sa birthday na pambayad pala sa bills. Mga tseke tuwing Pasko na dumiretso sa utang sa credit card. At wala pa dyan ang pinakamalaki sa lahat, ang 11 milyong piso. Laging sinasabi ng nanay ko ang parehong linya kapag nag-aalinlangan ako. Ikaw ang may kakayahan. Ang ate mo, wala niyan. Inabot ako ng 30 taon bago ko napagtanto na hindi iyon papuri. Isa itong katwiran para simutin ako hanggang sa wala ng matira. Pero ang totoong kwento ay nagsimula sa aking lola
at sa perang iniwan niya. Ang lola ko, si Lola Elena, ay namatay noong Marso 2012. Siya ay 87 anyos, matalas pa rin ang isip hanggang sa huli, at mahal na mahal niya ako. Ako ang apo na laging bumibisita. Tuwing linggo ng hapon noong kolehiyo, nagmamaneho ako ng 40 minuto papunta sa kanyang retirement home sa Tagaytay. Naglalaro kami ng Scrabble, nanonood ng lumang pelikula, at nagkukwentuhan tungkol sa lahat. Ang kabataan niya noong panahon ng giyera, ang kasal niya, ang bakery na pinatakbo niya ng 30 taon bago magretiro. Si Maricel, baka 2 beses lang bumisita sa isang taon, tuwing Pasko at birthday ni Lola Elena. Minsan, wala pa. Kaya nang basahin ang testamento o huling habilin ni Lola Elena, walang dapat magulat sa nilalaman nito. Pero ang nanay ko, parang sinampal ang reaksyon. Sa aking apo, Teresa Ana Reyes, ipinapamana ko ang halagang 11 bilyong piso upang magkaroon siya ng matibay na pundasyong pinansyal para sa kanyang kinabukasan. Iyon lang. Malinaw, tiyak, sinadya. Nakuha ni Maricel ang mga antigong pinggan ni Lola. Nakuha ng nanay ko ang mga lumang alahas. Nakuha ng tatay ko ang antigong orasan na nasa pamilya na ng ilang henerasyon. Pero ang pera, ang actual na perang makakapagpabago ng buhay, ay napunta sa akin. Galit na galit ang nanay ko. Hindi kay Lola Elena, syempre, kundi sa akin. Siguro minanipula mo siya, sabi niya sa reception ng libing, mababa at puno ng lason ang boses. Wala siya sa tamang pag-iisip. Mas mahal niya dapat si Maricel. Hindi yun totoo. Mahal ni Lola Elena ang apo na laging nandoon. Hindi ito komplikado. Itinago ko ang kopya ng testamento na yon. Nasa akin pa rin, sa parehong safety deposit box sa BDO, kung saan ko itinatago ang lahat ng mahalagang dokumento. Malinaw na nakasaad ang intensyon ni Lola. Pera para sa aking pundasyon. 2 buwan matapos kong matanggap ang manang iyon, tumawag ang nanay ko na may dalang napakagandang oportunidad. Dapat alam ko na noon pa na may mali. Agosto 2012, 22 anyos ako, kakatapos lang ng kolehiyo at nakaupo sa sala ng mga magulang ko habang ipinapaliwanag ng nanay ko kung paano ako makakapag-invest sa kinabukasan ng pamilya. Simple lang ang alok. Ang bahay ng pamilya na binili ng mga magulang ko noong 1975 ay may natitira pang balanse sa bangko na humigit kumulang 6.5 milyong piso. Ang bahay ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 28 milyong piso noong panahong yon. Kung mag-aambag ako ng 11 milyong piso para bayaran ang utang sa bahay at magpa-renovate, magmamayari ako ng 40% ng halaga ng bahay kapag may ibenta ito balang araw. Isipin mo ito bilang investment, sabi ng tatay ko. Laging tumataas ang halaga ng lupa. Kikita ka at makakatulong ka pa sa pamilya mo. Dagdag pa ng nanay ko. Ito ang gugustuhin ni Lola Elena. Nagalinlangan ako. 11 milyong piso ang lahat ng mayroon ako. Ang buong safety net ko. Tumigas ang tingin ng nanay ko. Hindi ka ba nagtitiwala sa amin, Tess? Mga magulang mo kami. Tinawagan ko ang best friend kong si Clara ng gabing yun. Close na kami simula pa noong freshman year sa UP at siya lang ang taong labas sa pamilya na nakakaalam tungkol sa mana. Kahit paano kumuha ka ng kasulatan, sabi ni Clara. Kahit ano, kahit sa tissue, basta may pirma. Kaya humiling ako at tinawanan ako ng mga magulang ko. Sige, sabi ng nanay ko habang umiirap. Kung gusto mong maging professional tungkol dito.
Nag-type ang tatay ko ng simpleng kasunduan sa computer niya sa bahay. Isang pahina, nakasaad na ako, si Teresa Reyes, ay nag-aambag ng 11 milyong piso sa bahay ng pamilya, na kumakatawan sa 40% ng halaga nito na babayaran kapag naibenta o nailipat ang ari-arian. Pinirmahan ito ng pareho kong magulang. May petsang Agosto 15, 2012. Itinago ko ang orihinal sa safety deposit box ko sa BDO. Nagbabayad ako ng ilang libo kada taon para sa box na yon. Yon ang pinakamagandang investment na ginawa ko. 12 taon ang lumipas. Ang pirasong papel na iyon ang magpapabago ng lahat. Lumipas ang mga taon tulad ng paglipas nito kapag abala ka sa pagbuo ng buhay na akala mo ay matatag. Umangat ako sa posisyon sa Mendoza & Company, mula junior accountant hanggang senior financial analyst. Nakuha ko ang aking lisensya bilang CPA, lumipat sa isang maayos na kondo sa BGC, nagsimula ng retirement fund, ginawa ang lahat ng tama. Iba ang naging takbo ng buhay ni Maricel. Nagkaroon sila ni Kiko ng 2 anak, si Emma noong 2016 at si Jacob noong 2019. Hindi na siya bumalik sa trabaho. Kailangan ako ng mga bata sa bahay, lagi niyang sinasabi. Ang kita ni Kiko sa pagbebenta ng kotse ay sapat lang sa pangunahing gastusin, halos kinakapos pa. At sa lahat ng iyon, patuloy ang tawag ng mga magulang ko. Kailangan ng repair sa bubong. Pwede ba akong mag-ambag ng 400,000? Sira ang aircon system, isa pang 600,000. Gipit sa amilyar nung 1 taon. Malaking tulong ang 250,000. Isipin mo na lang na dagdag na investment sa share mo, sabi ng nanay ko. Inilista ko naman kahit paano. Sa loob ng 12 taon, naglagay ako ng karagdagang 2 milyong piso sa bahay na yon. Walang kasulatan sa pagkakataong ito. Bank transfer lang na may nakalagay na roof repair at family help. Ako ay 34 anyos. Walang pag-aari, kundi ang aking kotse at retirement accounts. At nakapagbigay na sa pamilya ko ng halos 13 hanggang 14 na milyong piso. Pagkatapos noong Enero 2024, tuluyan bumagsak ang pagsasama ni Maricel at Kiko. Iniwan siya ni Kiko para sa isang babaeng nakilala nito sa dealership. Naiwan kay Kiko ang bahay nila dahil nakapangalan ng ito sa kanya. Umalis si Maricel, dala ang mga damit niya, ang mga bata, at wala ng iba. Bumalik siya sa bahay ng mga magulang namin. At bigla, ang lahat ng usapan ng pamilya ay nakasentro sa isang bagay. Paano natin tutulungan si Maricel na magsimulang muli? Noong Setyembre 2024, tumawag ang nanay ko na may balitang dudurog sa lahat ng akala ko ay alam ko tungkol sa pamilya ko. Ibebeta na namin ang bahay, anunsyo niya. At may nahanap na kaming bibili. Oktubre 15, 2024, isang Martes. Tandang-tanda ko dahil nasa desk ako at nagre-review ng quarterly statements nang lumabas ang pangalan ng nanay ko sa screen ng telepono. Magandang balita, sabi niya. Halos kumakanta ang boses. Nabenta na namin ang bahay. 100 milyong piso. Maniniwala ka ba? Grabe ang bentahan sa market na yon. Agad akong nagkwenta. Accounting reflex. 40% ng 100 milyon ay 40 milyong piso. Ang orihinal kong investment plus 12 taon na pagtaas ng halaga. Sa wakas. Ang galing naman, Ma. So, kailan natin napagpasyahan naming ibigay ang lahat kay Maricel? Tumigil ako sa paghinga. Mas kailangan niya ito kaysa kanino man. Nagpatuloy ang nanay ko, walang kamalay-malay. Kawawa naman na wala ang lahat sa hiwalayan. Kailangan niya ng pang down payment sa bagong bahay, pera para makabangon.
Ito ang magbibigay sa kanya ng fresh start. Ma! Halos pabulong na ang boses ko. Paano naman ang parte ko? Ang 11,000,000 na inilagay ko. Katahimikan, tapos sa tonong hindi ko pa naririnig noon. Malamig, walang pakialam, pinal. Yun ang naging kontribusyon mo sa pamilya, Tess. Investment mo sa amin. Maayos naman ang buhay mo. May career ka, may kondo. Si Maricel, walang-wala. Pero may kasunduan tayo. Tinype ni Papa. Pumirma kayong dalawa. Papeles lang ng pamilya yon. Tumawa pa siya. Walang maghahabol sa doon. Pamilya tayo, hindi business partners. Hinawakan ko ang telepono ng mahigpit hanggang sa sumakit ang kamay ko. Maging masaya ka na lang para sa ate mo, sabi ng nanay ko. Nagkakaroon siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Yun ang mahalaga. Binabaan niya ako bago pa ako makasagot. Nakaupo ako sa desk ko ng 10 minuto na hindi gumagalaw. Nag-sleep mode na ang computer screen ko. Maingay ang opisina sa paligid ko. At may kung ano sa loob ko. Isang bagay na yumuko at nagpaubaya sa loob ng 34 na taon ang tuluyang napigtas. Hindi ako natulog ng gabing yon. Nakahiga lang ako sa kama. Inaalala ang bawat sandali. Bawat utang na hindi binayaran. Bawat okasyon kung saan ang mga problema ni Maricel ang bida. Bawat oras na nilulunok ko ang pangangailangan ko dahil kaya naman ni Tess. 6:00 ng umaga, sumuko na ako sa pagtulog at tinawagan si Clara. Anong oras na? Yunggol niya. 6:00, kailangan kitang makausap. Makalipas ang 20 minuto, gising na siya at galit na galit para sa akin. Tess, sabihin mo sa aking itinago mo ang kasunduan na yun. Itinago ko. Siyempre itinago ko. Accountant ako. Itinatago ko ang lahat. Kailangan mo ng abogado, sabi ni Clara. Na yun na, hindi bukas. Na yun. Kailan ang closing? Tiningnan ko ang email na finorward ng nanay ko noong mga nakaraang linggo noong nagpapanggap pa siyang kasama ako sa selebrasyon. Ang closing ay sa Oktubre 20, 5 araw mula ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko to, bulong ko. Pamilya ko sila, Clara. Matigas ang boses ni Clara. Anong klaseng pamilya ang kukuha ng 11,000,000 piso sa anak nila at aaktong parang walang nangyari? Anong klaseng pamilya ang titingin sa mana galing sa lola mo perang iniwan specifically para sa'yo at magpapasya na may ibang mas karapat dapat? Wala akong maisagot. Kung ibang tao ang gumawa nito sa'yo, patuloy ni Clara, tatawag ka ng pulis. Bakit porke pamilya, lusot na? Tama siya. Alam kong tama siya. Ilang taon ko na ring alam siguro. Ayaw ko lang harapin. Paano kung mawala sila sa akin? Tanong ko. Paano kung sirain nito ang lahat? Ano ba ang meron ka ngayon? Balik ni Clara. Ang pamilyang tinatrato kang ATM ay hindi pamilya. Bangko yan na puro guilt trip. Nang hapong yon, nagpa-appointment ako sa isang real estate attorney na nagngangalang Attorney Nestor Villanueva. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinili ko ang sarili ko. Ang opisina ni Attorney Nestor ay nasa 14 na palapag ng isang high-rise sa Makati na may floor-to-ceiling windows na nakatanaw sa city skyline. Nasa mid-40s siya, may puti na sa sentido, at may kalmadong presensya na dulot ng ilang dekadang pagharap sa mga tao sa kanilang pinakamasamang sitwasyon. Inabot ko sa kanya ang 3 dokumento. Ang kasunduan noong 2012 na may pirma ng mga magulang ko, ang bank statement na nagpapakita ng wire transfer ko na 11,000,000 at kopya ng testamento ng lola ko. Binasa niya ang lahat ng tahimik, 2 beses. Miss Reyes, sa wakas ay sabi niya habang ibinababa ang mga papel.
Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang kasunduang ito ay may bisa. Napabuga ako ng hangin. Hindi ko na malayang pinipigil ko pala ang paghinga ko. Ang dokumento ay pirmado ng parehong panig, patuloy niya. Tinutukoy nito ang halagang inambag, ang porsyento ng pagmamay-ari at ang kondisyon ng pagbabayad. Hindi ito magara, pero maipapatupad ito. Sabi ng nanay ko, papeles lang daw yun ng pamilya, sabi ko, na walang maghahabol sa akin doon. Muntik nang ngumiti si Ate Nestor. Maraming sinasabi ang mga tao kapag sinusubukan nilang umiwas sa pagbabayad ng 40 milyong piso. Ipinaliwanag niya ang mga option ko. Pwede akong magpadala ng formal na liham na humihingi ng parte ko. Pero magbibigay yun ng oras sa mga magulang ko na kumuha ng abogado, posibleng kwestiyunin ang kasunduan at patagalin ang lahat ng ilang buwan o taon. O kaya, pwede akong maghintay hanggang sa closing, lumitaw kasama ang legal na representasyon at igiit ang aking karapatan ng direkta. Hindi pwedeng ituloy ang bentahan kung may lehitimong dispute sa pagmamay-ari. Alin ang irerekomenda nyo? Tanong ko. Sa loob ng 3 araw na ang closing, sabi ni Ate Nestor. Kung gusto mo ng katiyakan, magpapakita ka na may dalang dokumentasyon na hindi nila maitatanggi sa harap ng mga saksi na may legal na obligasyon na ayusin ang ownership disputes bago tapusin ang anumang transaksyon. Naisip ko ang boses ng nanay ko sa telepono. Maging masaya ka na lang para sa ate mo. Pupunta ako, sabi ko. Anong kailangan kong gawin? Mabilis kumilos si Atty. Nestor. Sa pagtatapos ng aming meeting noong Oktubre 17, nakagawa na siya ng draft ng sulat para sa Greenfield Realty, ang kumpanyang humahawak sa bentahan ng mga magulang ko na nagpapaalam sa kanila ng potensyal na ownership dispute na makakaapekto sa ari-arian. Hindi ka pa namin papangalanan, paliwanag niya. Basta may claim na umiiral. Inilalagay nito sila sa legal notice. Obligahin silang ipaalam ito sa lahat ng panig bago ang closing. Inimagine ko ang mga magulang ko na natanggap ang balitang yon. Ang pagkalito, ang dahan-dahang realisasyon. Anong mangyayari kapag nalaman nilang ako yon? Susubuhan ka nilang kontakin. Malamang sa pamamagitan ng nanay mo. Guilt trip, manipulasyon, kung ano man ang gumana nun. Naging seryoso ang tingin ni Attorney Nestor. Ang tanong ay, kung magmamatigas ka ba? Pinag-isipan ko yun. 34 na taon ng pagpapabaya, ng pagiging responsableng anak, ng panunood sa regalo ng lola ko, ang kanyang dokumentadong hiling para sa seguridad ko, na ibinibigay sa iba dahil mas kailangan ng ate ko. Magmamatigas ako, sabi ko. Tumanggo si Ate Nestor. Mabuti, sasamahan kita sa closing sa ika-20. Magdadala tayo ng mga notaryadong kopya ng lahat. Ang orihinal na kasunduan, ang wire transfer records, pati ang testamento ng lola mo para ipakita ang intensyon niya. Tumigil siya, tapos may idinagdag na nagpakabog sa dibdib ko. Dapat kong banggitin, ni-review ko ang listing documents na finil ng mga magulang mo. Pumirma sila sa isang seller's disclosure na nagsasaad na walang ownership claims o disputes sa ari-arian. Ibig sabihin ay maaring nakalimutan nila ang kasunduan nyo ng tuluyan o sadyang itinago nila ito. Neutral at professional ang mukha niya. Alinman sa dalawa, pumirma sila sa isang legally binding document na hindi totoo. Hindi yun maganda para sa kanila. Ang closing ay sa loob ng 3 araw. Walang ideya ang pamilya ko na darating ako. Walang ideya na nasa akin ang kasunduan. Walang ideya na ang kanilang 100 milyong pisong bentahan ay malapit ng matigil. At sa totoo lang, takot na takot ako. Oktubre 17, alas 5:47 ng hapon. Tumunog ang telepono ko. Mama? Muntik ko nang hindi sagutin,
Pero kailangan kong malaman kung ano ang alam nila. Tess, masigla ang boses niya, pilit na pilit. Buti na abutan kita. Magkakaroon tayo ng maliit na selebrasyon pagkatapos ng closing. Housewarming party para kay Maricel sa bago niyang lilipatan. Pag nakahanap na siya, syempre. Pupunta ka naman, di ba? Isang party? Nagpaplano sila ng party. Kailan yan? Tanong ko. Pinapanatiling neutral ang boses ko. Sa ika-21, pagkatapos ng lahat ng papeles. Nandoon ang buong pamilya. Si Tita Linda, Tito Robert, lahat. Excited kaming lahat para sa fresh start ni Maricel. Ipinikit ko ang mga mata ko. Susubukan kong humabol. Wonderful! Ay, at gusto kang pasalamatan ng personal ni Maricel? Alam niyang lagi kang nandyan para sa kanya? Pasalamatan ako sa pagpayag na kunin niya ang mana ko. Naisip ko, ang generous naman. Pagkababa namin, naupo ako mag-isa sa kondo ko at hinaya ang lamunin ako ng galit. Hindi ito mainit na galit. Mas malamig ito, mas malinaw. Ang klase ng galit na dumarating kapag nakita mo na ang sitwasyon kung ano talaga ito. Nang gabing yon, nakatanggap ako ng text galing kay Maricel. Thanks sa pagintindi. Alam kong mabigat ito, pero ikaw naman laging malakas sa atin. Di ko alam gagawin ko kung wala ang little sister ko na sumusuporta sa akin. Love you. Alam ba niya ang tungkol sa 11 milyon ko? Alam ba niya na nagse-celebrate siya gamit ang mana ko? Malalaman ko rin agad. 3 araw bago ang closing. Akala ng mga magulang ko tapos na ito. Akala nila tinanggap ko na ang papel ko. Ang mabait na anak, ang family ATM, ang laging nagpaparaya. Wala silang ideya na sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako magpaparaya. Puputulin ko na ang tali. Oktubre 18, 2 araw bago ang closing, gumawa ako ng dahilan para bumisita sa bahay ng mga magulang ko. Sabi ko, kukunin ko lang ang ilang lumang photo albums bago lumipat ang mga bagong may-ari. Nasa parlor ang nanay ko. Nasa golf ang tatay ko. Si Maricel lang ang nandoon, binabantayan ng mga bata sa likod bahay. Nasa luma kong kwarto ako. Kinukuha ang mga litrato nang marinig ko ang boses ni Maricel sa manipis na dingding. May kausap siya sa telepono. Tumatawa. Hindi gagawa ng gulo si Tess. Masyado siyang mabait para doon. Kilala mo naman yon. Nanigas ako. Sabi ni Mama naglagay daw siya ng pera dati, pero napakatagal na nun. Ancient history. At sa totoo lang, mas kailangan ko to. Nasa akin ang mga bata. Ano bang pagkakagastusan ni Tess? Yung kondo niya? Yung boring niyang trabaho sa accounting? Nanikip ang dibdib ko. Yung 100 milyon, hindi naman ganun kalaki ang mararating nun pag nakabili na ako ng bahay at nakabayad ng utang. Baka mga 40 milyon na lang matira after everything. Pero simulan na rin yun, di ba? Tumigil siya. Nakikinig sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Maintindihan naman niya ni Tess. Lagi naman siyang umiintindi. Yun ang role niya. Siya yun maunawain. Nakatayo lang ako. Halos hindi huminga. Sabi ni Mama nag-ambag siya sa bahay noon. Pero whatever. Regalo na yun. Pamilya nagtutulungan. At mas kailangan ko ang tulong kaysa sa kanya. Alam niya ang tungkol sa kontribusyon ko at nagdesisyon siyang hindi yun mahalaga dahil may trabaho ako at kondo at siya ay may mga anak at problema. Dahil ako ang maunawain. Umalis ako nang hindi dala ang mga photo albums. Hindi ko siya kayang tingnan. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang sasabihin ko. 2 araw bago ang closing at ngayon alam ko na ang totoo. Kasabot ang ate ko. Hindi lang ito desisyon ng mga magulang ko. Desisyon niya rin. Nang gabing yon, hindi na naman ako makatulog. 1:00 ng madaling araw, tinawagan ko si Clara. Sinagot niya sa pangalawang ring.
Naghihintay siya ng updates. Alam niya, sabi ko, basag ang boses. Alam ni Maricel ang tungkol sa pera. Nagdesisyon lang siya na hindi ko yun deserve. Oh, Tess. Tinawag niyang regalo. Sabi niya, family helps family. Mapait akong tumawa. Parang hindi ko tinutulungan ng pamilyang to buong adult life ko. Tahimik si Clara sandali. Tapos, nagdadalawang isip ka ba? Gusto kong sabihing hindi, pero mas komplikado ang totoo. May 2 anak si Maricel, bulong ko. Si Emma, 8 taon, si Jacob, 5. Hindi nila ginusto ito. Paano kung sinasaktan ko sila? Tumigil ka. Matigas ang boses ni Clara. Wala kang kinukuha sa mga batang yun. Kinukuha mo kung ano ang legal na sayo. Kung ano ang iniwan ng lola mo specifically para sayo. Kung hindi kayang buhayin ni Maricel ang mga anak niya nang walang ninanakaw na mana mula sayo, problema na niya yun, hindi sayo. Pero kamumuhian nila ako lahat. Parents ko, si Maricel, mga tita at tito, ako ang magiging kontrabida. E di kamuhian ka nila gamit ang mga maling opinyon nila habang nasa iyo ang 40 milyong piso mo at ang respeto mo sa sarili. Bumuntong hininga si Clara. Tess, ginugol mo ang buong buhay mo sa pagiging mabuting anak. Saan ka dinala nun? Hindi ako sumagot dahil pareho naming alam. Kung hindi ka titindig para sa sarili mo ngayon, patuloy ni Clara, sino ang gagawa? Nanay mo? Siya yung nagnanakaw sa'yo. Tatay mo? Sunod-sunuran lang siya. Si Maricel? Nagse-celebrate siya gamit ang pera mo. Tama siya. Alam kong tama siya. Binaba ko ang telepono at tumitig sa kisame sa dilim. Oktubre 20, 10:00 ng umaga. Opisina ng Greenfield Realty sa Makati. Nandoon ako kasama ang abogado ko at ang dokumentong nakalimutan nilang nasa akin. Oktubre 11, isang araw bago ang closing. Nakipagkita ako kay Ate Nestor sa opisina niya para sa huling strategy session. Puno ang conference table ng mga dokumento, ang orihinal na kasunduan, mga notaryadong kopya, bank statements, pati timeline na sinulat ko na nagpapakita ng bawat karagdagang tulong na ibinigay ko sa loob ng 12 taon. Ganito ang mangyayari bukas, sabi ni Ate Nestor habang inaabot sa akin ang isang legal pad. Ang closing ay 10:00 ng umaga sa opisina ng Greenfield Realty. Ang mga magulang mo, ang ate mo, ang mga buyers, ang abogado nila at escrow officer, lahat sila nasa kwarto. At hindi nila alam na darating ako. Alam ng real estate company na may ownership dispute? Legal silang obligadong ipaalam sa lahat ng panig bago ang closing. Pero nakiusap ako na wag munang sabihin kung sino ang nag-file ng claim. Sinubukan kong isipin ang mukha ng nanay ko kapag nalaman niya. Anong mangyayari pagpasok natin? Magpapakilala ako bilang legal representative mo. Ilalatag natin ang 2012 agreement at supporting documentation. Sa puntong yon, hindi pwedeng ituloy ng escrow officer ang transaksyon hanggat hindi naaayos ang dispute. At pagkatapos, hindi mabasa ang ekspresyon ni Ate Nestor. Pagkatapos ay magkakaroon ng choice ang mga magulang mo. Kilalanin ang claim mo at i-adjust ang hatian ng pera o harapin ang potensyal na demanda na siguradong matatalo sila at mas magagastusan sila ng malaki sa huli. Mabagal akong tumanggo. Susubukan nila akong manipulain sa harap ng lahat. Kaya ako ang magsasalita ng karamihan. Ang trabaho mo ay manatiling kalmado, magsalita ng kaunti hanggat maaari, at hayaang ang mga dokumento ang magsalita. Nang gabing yun, inihanda ko ang isusuot ko. Isang professional na navy blazer, puting blouse, itim na slacks. Papasok ako sa kwartong yun na mukhang eksakto kung ano ako. Isang financial professional na alam ang kanyang mga karapatan.
Bukas, mababago ang lahat. Oktubre 20, 2024, 9:40, 5 ng umaga. Ang Greenfield Realty ay nasa ground floor ng isang renovated na building sa Makati. Floor-to-ceiling windows, sosyal na disenyo. Dumating ako 15 minuto na maaga kasama si Ate Nestor. Dinala kami ng receptionist sa isang glass-walled conference room kung saan matatanaw namin ang pagdating ng ibang partido. Nauna ang mga magulang ko. Naka-cream-colored na blouse at perlas ang nanay ko. Ang kanyang important meeting outfit. Mukhang hindi komportable ang tatay ko sa kanyang polo barong. Hindi nila ako napansin. Masyado silang abala sa pakikipagtawanan kay Jennifer, ang real estate agent. Sumunod na dumating si Maricel. Mukhang mas maayos kaysa sa nakita ko siya nitong mga nakaraang buwan. Naka-full makeup, ayos ang buhok, naka-dress at heels. Nag-uusap na siya tungkol sa kulay ng pintura para sa bago niyang kusina. Tapos ang mga buyers, sina David at Linda, mag-asawang nasa 6 na po na gustong mag-downsize. Ang abogado nila. At huli, ang officer mula sa title company. Umupo ang lahat. Umupo si Maricel sa pagitan ng mga magulang namin. Halos nagdiningning. Tumingin siya sa paligid ng kwarto at sa wakas ay napansin ako. Tess? Mukha siyang nalilito. Anong ginagawa mo dito? Napalingang agad ang nanay ko sa akin. Saglit na may dumaan sa mga mata niya. Pagkabalisa. Takot. Nandito ako para suportahan ang pamilya, sabi ko ng pantay. Ito ang abogado ko, si Ate Nestor Villanueva. Tumanggo ng magalang si Ate Nestor, pero walang sinabi. Kumunot ang noo ng tatay ko. Abogado? Para saan ang abogado? Tumikim si Jennifer, ang ahente, nanginginig ang mga papel na hawak. Well, bago tayo magsimula, meron talagang may kailangan tayong ayusin. Tumahimik ang buong kwarto. Hindi nawala ang ngiti ng nanay ko, pero nanlamig ang mga mata niya. Mukhang gustong lumubog ni Jennifer sa kinatatayuan niya. Nakatanggap kami ng notification 2 araw na ang nakararaan ng isang potensyal na ownership dispute sa ari-arian. Sabi niya, iniiwasan ang tingin ng nanay ko. Legal kaming obligado na ayusin ang anumang claims bago namin maituloy ang transaksyon. Tumawa ang nanay ko. Isang matigas at theatrical na tunog. Ownership dispute? Kalokohan yan. Ang bahay na ito ay sa amin ni Ricardo. Nakapangalan sa amin to ng 30 taon. Ma? Matatag ang boses ko. Alam mo kung tungkol saan ito? Hindi mapakaling gumalaw si David, ang buyer. Anong klaseng dispute ang pinag-uusapan natin dito? Bubuka pa lang ang bibig ni Jennifer, pero nagsalita na si attorney. Nestor. Gusto kong linawin ang sitwasyon. Tumayo siya. Ang kliyente ko, si Teresa Reyes, ay nag-ambag ng 11 milyong piso sa ari-arian na ito noong Agosto 2012. Kapalit nito, pinangakuan siya ng 40% ng halaga ng bahay sa anumang bentahan sa hinaharap. Kalokohan yan! Buyaw ng nanay ko. Walang ganun. Meron. Naglagay si Atty. Nestor ng dokumento sa mesa. Isang kasulatang pirmado ni Ricardo at Diana Reyes noong Agosto 15, 2012. Hawak ko ang orihinal at mga notaryadong kopya para sa lahat. Pinaikot niya ang mga kopya sa mesa. Pinanood ko ang tatay ko na pulutin ng isa. Namumutla ang muka. Naalala niya. Siyempre naalala niya. Siya ang nag-type mismo. Ang kopya ng nanay ko ay nasa harap niya. Hindi ginalaw. Kasama ng kasunduan, patuloy ni Ate Nestor. Meron kaming bank records na nagkukumpirma ng 11 milyong pisong wire transfer mula sa personal na account ni Miss Reyes papunta kina Mr. and Mrs. Reyes
noong Agosto 18, 2012. Ang timing at halaga ay tugma sa kasunduan. Lumingon si Linda sa asawa niya. David, sa tingin ko, hindi tayo dapat... Walang pipirma ng kahit ano hanggat hindi ito naayos. Mabilis na sabi ni Jennifer. Hindi kami makakapag-close na may unresolved ownership claim. Sa wakas ay tumingin sa akin ang nanay ko. Ang lamig sa mga mata niya ay naging mas madilim. Ang katahimikan ay parang gumang malapik ng mapigtas. Nanatiling nakatayo si Ate Nestor, kalmado at propesyonal. Malinaw ang kasunduan. Si Miss Reyes ay may karapatan sa 40% ng presyo ng pagbebenta. Yon ay 40 milyong piso. Nalaglag ang panga ni Maricel. 40 milyong piso? Dedemanda mo kami? Hindi ako nagdedemanda ng kahit sino. Sinalubong ko ang tingin niya. Hinihingi ko lang kung ano ang ipinangako sa akin. Kung ano ang legal na sa akin. Balib na to. Basag na ang composure ng nanay ko. Pero yun ang pamilya. Tumutulong ka sa mortgage. Nag-i-invest ako pagtatama ko. At may dokumento akong nagpapatunay niyan na may pirma mo at ni Papa. Hindi nagsalita ang tatay ko kahit isang salita. Nakatitig lang siya sa kasunduan, kulay abo ang muka. Diana, naalala ko to. Ako ang nag-type nito. Ricardo, huwag kang... Tamasya na humingi ng kasulatan. Patuloy niya na parang sa sarili lang nagkukwento. Akala ko noon ang babaw, pero tama siya. Nagsalita si Jennifer, maingat ang tono. Mr. and Mrs. Reyes, ngayon ko lang nakita ang dokumentong ito. Hindi ito na-disclose sa seller's paperwork nyo. Dahil hindi naman mahalaga yan. Tumaas ang boses ng nanay ko. Para lang yan sa peace of mind ni Tess nun. Walang nagseseryoso sa mga ganyang bagay sa pamilya. Tumaas ng bahagya ang kilay ni Ate Nestor. Sineseryoso po ito ng Korte ng Pilipinas, Mrs. Reyes. Ang dokumentong ito ay pasok sa lahat ng legal requirements para sa isang kontrata. May lehitimong ownership claim ang anak ninyo. Tumulak palayo sa mesa si David. Jennifer, hindi kami komportableng ituloy ito hanggat hindi naayos. Ito mismo ang inaalala namin. Naintindihan ko po, sabi ni Jennifer. Kailangan nating i-pause ang closing hanggat hindi nare-resolve ang dispute. Pause. Hindi cancel, pero malapit na. Pinanood ko ang mukha ng nanay ko na nagbago-bago ng emosyon. Gulat, galit, hindi makapaniwala, at sa ilalim ng lahat, takot. Hindi pa tapos ang nanay ko. Ginagawa mo ito para sa pera? Dumungo siya sa mesa, basag ang boses. Sarili mong pamilya? Ang mga taong nagpalaki sa'yo, nagsakripisyo ng lahat para sa'yo, at tinatrato mo kami na parang ibang tao? Tinatrato niyo ang 11 milyon ko na parang hindi nag-exist, sagot ko. Nagdesisyon kayong ibigay ang lahat kay Maricel nang hindi man lang sinasabi sa akin na for sale ang bahay. Dahil hindi mo naman kailangan. Tignan mo nga sarili mo. May career ka, may kondo, may buhay. Si Maricel, walang-wala. Si Maricel ay may 2 magulang na sumunod sa bawat luho niya sa loob ng 38 taon. Matatagang boses ko kahit kumakabog ang dibdib ko. May dokumento ako na nagpapatunay na may utang kayong 40 milyong piso sa akin. Magkaibang klase ng pagmamay-ari yon. Biglang umiyak si Maricel. Paano mo nagagawa sa akin to? Sa mga anak ko? Kakahiwalay ko lang, Tess. Wala akong kahit ano. Meron kayong 100 milyong piso sa mesang ito. Singit ni Ate Nestor ng kalmado. Bawas ang lehitimong parte ng kliyente ko, meron pa kayong 60 milyong piso. Hindi yun wala sa kahit anong pamantayan. Binalingan ng nanay ko si Ate Nestor. Wala kang pakialam dito. Usapang pamilya ito. Naging pakialam ko ito nang kinuha ko ng anak nyo para protektahan ang legal interests niya. Hindi na tinag si Ate Nestor. Interes na malinaw niyong sinubukang paikutan. Tumayo na si David.
Hindi kami pipirma ngayon. Jennifer, tawagan mo kami kapag ayos na to. Umalis sila ng asawa niya nang walang ibang sinabi. Sumunod ang abogado nila. Huminto sa pinto. Dapat dinisclose nyo ito, Mr. and Mrs. Reyes. Baka may pananagutan kayo higit pa sa bintahang ito. Humarap sa akin ang nanay ko. Basa ang mga mata ng luhang pwedeng totoo o pwedeng palabas lang. Sinira mo ang lahat. Sana masaya ka. Hindi ako masaya, tahimik kong sabi. Pero hindi na rin ako ninanakawan. Paubos na ang tao sa conference room. Wala na ang mga buyers. Nag-iimpake na ang escrow officer. Pero nanatili ang pamilya ko. Pinalilibutan ako na parang nakagawa ako ng krimen. Hinawakan ni Maricel ang braso ko. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kailangan ng mga anak ko ang perang to. Pamangkin mo sila. Wala ka bang pakialam sa kanila? Hinila ko ang braso ko. Deserve ni na Emma at Jacob ang matatag na kinabukasan. Pero hindi dapat ito nakatayo sa perang ninakaw sa tita nila. Inakaw? Tuminis ang boses ni Maricel. Sabi ni Mama, nag-offer kang tumulong sa bahay. Sabi niya, gusto mong mag-ambag. Nag-ambag ako ng 11 milyong piso na may pangakong maibabalik ang 40% kapag ibinenta nyo. Hindi yun charity, Maricel. Investment yun. At may papeles ako para patunayan. 22 ka noon. Baka na misinterpret mo. College graduate ako na may accounting degree. Naintindihan ko ng eksakto kung anong pinirmahan ko. At ganon din sina Mama at Papa. Sa wakas, nagsalita ang tatay ko. Tess, please, hindi ba pwedeng pag-usapan natin to ng pribado, ng walang abogado at ibang tao? Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na ginugol ang buong buhay sa pagsunod sa nanay ko na pumirma sa kasunduan at nagkunwaring wala ito. May 12 taon kayo para pag-usapan natin to, sabi ko. May 12 taon ka para sabihin sa aking nagpaplano kayong magbenta. 12 taon para sabihin, Tess, pag-usapan natin ang share mo. Hindi nyo ginawa. Sinubukan yung ibigay ang pera ko kay Maricel at umasang masyado akong mabait para gumawa ng gulo. Kinuha ko ang bag ko at tumayo. Handa akong makipagnegosasyon, sabi ko. Gusto ko ang 40 milyon ko at pagkatapos ay tapos na ako dito. Pero hindi ako magpapadala sa guilt trip para isuko ang akin. Hindi na ngayon. Inabutan ni Ate Nestor ng card ang nanay ko palabas. Hindi niya kinuha. Lumipad ito sa mesa, parang puting bandila na tinanggihan niyang tanggapin. Isang oras matapos akong umalis sa closing, tumunog ang telepono ko. Greenfield Realty ang nasa caller ID. Miss Reyes, si Jennifer Walsh ito. Yes? Gusto lang kitang i-update sa sitwasyon. Mukhang pagod na pagod siya. Opisyal na frozen ang bentahan hanggat hindi nare-resolve ang ownership dispute. Nag-aalangan na ang mga buyers na tumuloy. Naintindihan ko na hindi ito matanggap ng mga magulang mo. Ipinipilit ng nanay mo na misunderstanding lang daw ang lahat. Nagtatanong ang tatay mo kung may paraan para mapabilis ang resolusyon. Meron, sabi ko. Pwede nilang kilalanin ang 40% claim ko at i-adjust ang payout. Tumigil sandali si Jennifer. 15 taon na ako sa trabahong to, Miss Reyes. Marami na akong nakitang away pamilya sa lupa. Pero sasabihin ko sa'yo, never pa akong nakakita ng nakalimutang i-disclose ang 11 milyong pisong kontribusyon galing sa kapamilya. Sa tingin mo ba nakalimutan nila? Isa pang pause. Sa tingin ko, umasa silang walang magtatanong. Napaisip ako doon. 12 taon ng pag-asa na hindi ko igigiit ang karapatan ko. 12 taon ng pagtaya sa katahimikan ko, sa pagsunod ko, sa pathological need ko na panatilihin ang kapayapaan. Miss Walsh, pwede ba ako magtanong? Sige. Sa professional mong opinion, hindi legal personal lang.
Pipirmahan mo ba ang seller's disclosure na yun na nagsasabing walang ownership claims? Tahimik siya ng matagal. Hindi, sa wakas ay sabi niya. Hindi ko gagawin dahil hindi lang yun oversight, Miss Reyes. Choice yun. Pinili ng mga magulang ko na burahin ako na magkunwaring hindi nag-exist ang kontribusyon ko. Ginawa nila ang desisyon nila. Na yun, gagawin ko ang akin. Nagsimula ang guilt offensive ng gabing yun. Tumawag ang nanay ko ng alas 6:40, 7 ng gabi. Ang boses niya ay nagbago mula sa malamig na galit kanina sa conference room, papunta sa mas malambot, sugatan, makaina, wasak ang puso. Tess, buntong hininga niya sa pangalan ko. Hindi ako makapaniwalang aabot sa ganito. Ako rin, pinalaki kita ng maayos. Tinuruan kitang unahin ang pamilya na suportahan ang isa't isa. Pumiyok ang boses niya ng sadya. At ngayon tinatrato mo kami na parang mga kriminal. Tinatrato ko kayo bilang mga taong pumirma ng kontrata at nagkunwaring wala ito. Formality lang ang kontratang yun. Hindi namin intensyon na, bakit kayo pumirma? Katahimikan. May choice kayo, ma. Nung mag-decision kayong magbenta, pwede nyo akong tawagan. Pwede nyong sabihing, Tess, naalala mo yung kasunduan? Pag-usapan natin paano ito honrahin. Sa halip, sinubukan yung ibigay lahat kay Maricel at umasang hindi ko mapapansin. Mas kailangan ng ate mo. Hindi mo ba? Hindi ikaw magdedesisyon yan. Hindi gamit ang pera ko. Nagbago ulit ang tono niya. Mas matigas na ngayon. Nananakot. Kapag itinuloy mo ito, sasabihin ko sa lahat. Malalaman ng buong angkan kung anong klaseng anak ka talaga. Sakim, makasarili. Sabihin mo sa kanila. Pinutol ko siya. At ipapakita ko sa kanila ang dokumento na may pirma mo noong 2012. Ipapaliwanag ko na kumuha ka ng 11 milyon sa sarili mong anak at sinubukang ibigay ito sa isa mong anak dahil mas kailangan niya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, walang maisagot ang nanay ko. Hindi ako ang kontrabida sa kwentong ito, ma. Ako ang may resibo. Ang puso ng tatay mo, sabi niya sa wakas. May sakit siya. Ang stress ay pwedeng... Ang kalusugan ni Papa ay responsibilidad ni Papa. Ang akin ay protektahan ang sarili ko mula sa pagnanakaw. Binaba ko ang telepono bago pa siya makapagsabi ng iba. Nanginghinig ang mga kamay ko, pero hindi ako tumawag pabalik. Hindi ko inaasahan na tatawag si Maricel ng gabing yun. Halos 10:00 na ng gabi. Nag-alinlangan ako, tapos sumagot. Tess? Iba ang boses niya. Pagod. Wala na ang theatrical na iyak kanina. Pwede ba tayong mag-usap? Tayo lang? Nag-uusap tayo. Nagwawala si Mama. 1 oras na siyang kausap ni Tita Linda. Nag-iimbento ng kwento kung paano mo kami inambush. Mapait na tumawa si Maricel. Sa tingin ko, hindi naniniwala si Tita Linda. Hindi ako nagsalita. Kailangan kong magtanong sa'yo, Tess, patuloy ni Maricel. At kailangan kong maging tapat ka. Okay. Talaga bang naglagay ka ng 11 milyon, sarili mong pera, noong 2012? Naramdaman ko ang paninikip sa dibdib ko. Alam mong ginawa ko. Ikaw na mismo ang nagsabi sa telepono kahapon sa bahay. Katahimikan. Narinig mo pala yon. Narinig ko ang sapat. Tess ay... Tumigil siya. Sabi ni Mama, tumulong ka ng kaunti noon. Hindi niya sinabi kung magkano. Sumpaman, hindi ko alam na 11 milyon yun. Na yun lang. Gusto ko siyang paniwalaan. Pero ang mga salitang narinig ko sa dingding. Maintindihan naman niya ni Tess. Lagi naman siyang umiintindi. Ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Alam mong meron, sabi ko. Hindi ka lang nagtanong kung magkano dahil ayaw mong malaman. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Siguro tama ka.
pag-amin ni Maricel sa wakas. Siguro ayaw kong malaman dahil kung alam ko, kailangan kong isipin at mas madaling wag na lang. Alam ko namang ako ang problema, ang laging kailangang iligtas. Alam kong matagal ka nang may tampo sa akin. Wala akong tampo sa'yo. Nagtatampo ako na invisible ako habang nakukuha mo ang lahat. Fair yun, bulong niya. Fair talaga yon. Oktubre 22, 2 araw matapos ang failed closing, tumawag si Attorney Nestor. Ang mga buyers, sina David at Linda, ay nagbigay ng ultimatum. Ayusin ang ownership dispute sa loob ng 7 araw o iurong nila ang offer at idedemand na ibalik ang kanilang deposit. Kapag umurong sila, paliwanag ni Attorney Nestor, 2 problema ang haharapin ng mga magulang mo. Una, mawawalan sila ng siguradong buyer. Pangalawa, may legal exposure sila sa misrepresentation sa seller's disclosure. Pinroseso ko ito. Inilagay ng mga magulang ko ang sarili nila sa alanganin at wala naman akong ginawa kundi lumitaw bitbit ng katotohanan. Anong sa tingin mo ang gagawin nila? Tanong ko. Sa tingin ko, marerealize nila na wala silang laban. Bawat araw na tumatagal ito, gumagasto sila sa legal fees at posibleng demanda. Habang ikaw, kayang maghintay. Nang hapong yon, nalaman ko ang kumuha ang nanay ko ng sarili niyang abogado, si Ate Douglas, na agad nagpayo sa kanya ng paglaban sa claim ko ay magastos, matagal, at siguradong talo. Ang eksaktong sabi daw niya, Mrs. Reyes, may dokumentasyon ng anak ninyo na kikilalanin ng kahit sinong WES bilang valid. Ang payo ko ay makipag-areglo. Muntik na akong matawa. Matapos ang 34 na taon na kontrolado ng nanay ko ang kwento, nakatagpo rin siya ng sitwasyon kung saan hindi mahalaga ang bersyon niya. Ang totoo ay totoo. Ang pirma ay pirma. Nag-backfire ang pananakot ng nanay ko na sasabihin sa lahat. Noong Oktubre 23, tinawagan niya ang bawat kamag-anak na maabot niya. Si Tita Linda, Tito Robert, mga pinsan, nagkukwento tungkol sa walang utang na loob na anak na hinaharang ang pagbenta ng bahay dahil sa ancient history. Ang hindi niya inasahan ay ang pagpapadala ko ng group email ng araw ding yon. Subject, Clarification on the Reyes Property Dispute. Simple lang. Inattach ko ang 2012 agreement na may pirma nilang dalawa. Ang bank records ng 11 milyong transfer ko. Isang maikling paliwanag. Nag-ambag ako ng perang ito na may dokumentadong pangako ng 40% ownership. Hinihingi ko lang kung ano ang ipinangako. Mabilis ang mga sagot. Tumawag si Tita Linda, kapatid mismo ng nanay ko, ng gabing iyon. Tess, Iha, naniniwala ako sa'yo. Mainit at matatag ang boses niya. Ang nanay mo, may ginawa siyang katulad niyan nung inaayos namin ang estate ng lola mo. Sinubukan niyang angkinin ang mga bagay na hindi sa kanya. Alam ko kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi ko alam yun. Tumawag din si Tito Robert, kapatid ng tatay ko. Tumawag ang tatay mo. Pinapakigusapan akong pagsabihan ka. Sabi ko sa kanya, nakita ko ang mga dokumento at ang tanging taong kailangang pagsabihan ay siya. Nagbabago na ang ihip ng hangin. Umasa ang nanay ko na maniniwala ang lahat sa kwento niya nang walang ebidensya. Hindi niya inasahan na maglalabas ako ng resibo. Oktubre 24, tumawag ang tatay ko. Ito ang unang pagkakataon na tumawag siya nang hindi inuutusan ng nanay ko. Tess? Mabigat ang boses niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tayong dalawa lang? Nagmamaneho ako pauwi galing trabaho. Itinabi ko ang sasakyan. Nakikinig ako. May utang akong sorry sa'yo. Tumigil siya at narinig ko ang panginginig ng hininga niya. Marami akong utang na sorry. Pero ito ang pinaka. Naghintay ako.
Pumirma ako sa papel na yun nung 2012. Ako ang nag-type. Naalala ko. At hinayaan ko ang nanay mo na kumbinsihin ako na hindi yun mahalaga. Na sasang-ayon ka na lang. Bakit pa? Bakit mo siya hinayaan? Dahil duwag ako, Tess. Ang pagamen ay lumutang sa pagitan namin. Ang nanay mo, matapang siya. At natutunan ko na mas madaling sumang-ayon sa kanya kaysa lumaban, kahit mali siya. Kahit alam kong mali siya. Hindi yan duwag pa, kasabot ka. Gumawa siya ng tunog na parang hikbi. Tama ka. Ginugol ko ang 35 taon ng pagsasama namin sa pagpili ng madaling daan at ang mga anak ko ang nagbayad ng presyo. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang pera mo. Hindi ko hahayaang matapos ito na wala kang makuha. Oktubre 26, opisina ni Ato Nestor. Nasa harap ko ang mga magulang ko at ang abogado nilang si Ato Douglas. Wala si Maricel. Hiniling ko na huwag siyang isama. Nagsalita si Ato Douglas. Inautorisahan ako ng mga kliyente ko na mag-propose ng settlement. Ililipat nila ang 40 milyong piso kay Miss Reyes mula sa pinagbentahan ng bahay na kumakatawan sa kanyang 40% share. Tiningnan ko ang nanay ko. Wala siyang emosyon. Tinatanggap ng kliyente ko, sabi ni Ate Nestor. Tumango ang tatay ko. Hindi gumalaw ang nanay ko. May isa pa, sabi ko. Tumingin lahat sa akin. Gusto kong kilalanin ninyong dalawa dito sa harap ng mga abogado natin na ang perang ito ay akin talaga. Na valid ang kasunduan at mali ang sinubukan niyong gawin. Tumigas ang panga ng nanay ko. Tess, kailangan kong marinig. Ang tatay ko ang unang nagsalita. Tama ka, sa'yo yun. Mali kami na subukang kunin yun. Nakatitig ang nanay ko sa mesa. Sa wakas, nagsalita siya. Fine, sa'yo yun. Tapos na ba tayo? Hindi yun ang sorry na deserve ko. Pero higit pa yun sa nakuha ko noon. Tapos na tayo, sabi ko. Pagkatapos ng meeting, naharang ako ng nanay ko sa hallway. Masaya ka na? Nakuha mo na ang pera mo. Ipinahiya mo kami. Nanalo ka na. Huminto ako pero hindi lumingon. Hindi to tungkol sa panalo, Ma. Talaga? Kasi parang nag-iipon ka ng sumbat sa buong panahong ito. Humarap ako. Nagtago ako ng dokumento. Yun lang. Dokumento na pinirma niyo ni Papa. Sa loob ng 12 taon, hindi ko yun binanggit kahit minsan. Hindi ako humingi ng interes. Hindi ako nagreklamo sa mga dagdag na binigay ko. Nagtiwala lang ako na kapag dumating ang panahon, gagawin niyo ang tama. At hindi niyo ginawa. Naminig ang boses niya. Alam ko, ayaw kitang kamuyan, Ma. Pero hindi na pwedeng ako ang ATM niyo. Kung magkakaroon tayo ng relasyon moving forward, kailangan magbago. Paano magbago? Pantay, may boundaries. Anak niyo pa rin ako, pero hindi ako ang backup plan niyo. Basa ang mga mata ng nanay ko. Hindi ko alam kung paano gawin yan, bulong niya. Di siguro panahon na para matuto, sabi ko. Oktubre 28, natuloy ang closing. Wala ako doon. Si Ate Nestor ang kumatawan sa akin. Oktubre 31, 3 araw ang lumipas. Nasa desk ako nang tumunog ang phone ko. Deposit, 40 million Philippine pesos. Tinawagan ko si Clara. Tapos na. Anong pakiramdam? Hindi kasing saya ng inaasahan ko. Pero magaan. Parang nawala ang bigat na hindi ko alam na dinadala ko pala. Yan ang pakiramdam ng closure, sabi ni Clara. Hindi fireworks. Tahimik lang. Nung gabing iyon, nagdesisyon ako. Gagamitin ko ang 2 milyong piso para gumawa ng scholarship fund sa pangalan ng lola ko, ang Elena Reyes Foundation. Tutulong ito sa mga kababaihang first-generation college students tulad ko. Iniwan ni Lola ang perang yon para magkaroon ako ng pundasyon. Ngayon, ipapasa ko naman ang regalo. Enero 2000,
25, 3 buwan matapos ang closing. Iba na ang buhay ko. Bumili ako ng condo sa Quezon City. 2 kwarto, may balcony. Akin ito, pangalan ko ang nasa titulo. Karamihan ng pera ay ininvest ko. Nagsimula rin akong mag-therapy para sa family dynamics. Ang sorpresa ay si Maricel. Noong Disyembre, nag-text siya. Nakakuha ako ng part-time sa dental clinic. First real job in 8 years. Naisip ko lang ipaalam sa'yo. Sumagot ako. Great yan ate, seryoso. 1 linggo ang lumipas, nag-text ulit siya. Bumili ako ng bahay. Mas maliit sa gusto ko, pero akin. Ginamit ko ang pera ko. Pera ko. Ang stupid ba na maging proud dun? Hindi stupid yon. Tinawagan niya ako nung bisperas ng Pasko. Nag-usap kami ng 1 oras. Totoong usapan. Inggit ako sa'yo noon. Pagamin niya. Lagi ka kasing maayos. Ayoko nun. Ako, magulo. Magaling lang akong magtago. Baka mas pareho tayo kaysa sa inaakala natin. Nakaupo ako sa bago kong kondo habang kinukwento ko ito. Sa dingding ko, nakakwadrado, ay ang 2012 agreement. 2 pirma, 1 pangako. Ang papel na nagbabago ng lahat. Sulit ba? Oo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa itinuro nito sa akin. Sa loob ng 34 na taon, akala ko ang pagiging mabuting anak ay pag-oo, pagbibigay, at paglalaho para may espasyo ang iba. Hindi pala. Ang dokumentong iyon ay hindi lang nagligtas ng mana ko. Iniligtas nito ako. Patunay ito na may halaga ako. Kung nanonood ka nito at nasa pareho kang sitwasyon, makinig ka. Magtago ng resibo, magtago ng ebidensya, at higit sa lahat, paniwalaan mong vale ka ipaglaban. Hindi ako nanalo dahil may 40 milyon ako. Nanalo ako dahil sa wakas, pinili ko ang sarili ko.